Importante na mapakita natin yung kultura natin bilang isang Pilipino na importante talaga ang ating mga lolo't lola. Dobleng pensyon kada buwan ang maaaring asahan ng milyong-milyong mahihirap na senior citizens. Sa ilalim ng Republic Act 11916, dodoblehin ang kasalukuyang 500 pisong monthly pension ng indigent o mahihirap na senior citizens sa 1,000 piso. Sa sulat mula sa Malacanang na ibinahagi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na nag-sponsor ng panukala sa Senado, nag-lapse in tulo o otomatikong naging batas ang naturang panukala noong July 30. Ayon sa Senador, mahigit 4 na milyong indigent senior citizens ang makikinabang sa bagong batas. Tinatayang aabutan niya sa 23 billion pesos ang gagastusin para sa dobleng pensyon sa mga mahihirap na senior citizens. Aminado si Villanueva na magiging hamon ng paghahanap ng pondo pero marami naman anyang pwedeng pagkuhanan para rito. At isa sa mga nakikita ng senador ang bilyong-bilyong pisong nakolektang buwis mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Bubuuin muna ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas bago inaasahang tuluyang maipatupad. Umaasa ang senador na maisasama na ang pagpondo rito sa isusumiteng National Expenditure Program ng Executive Department sa Kongreso. Most likely may implement next year, but then there are some things that might happen na may hindi nagagalaw, pwedeng dundalin o panggastos dundalin, no? But be that as it may, importante talaga dito mabantayan that we'll be able to fund this particular measure. Sa ilalim din ng panukala, ililipat na mula Department of Social Welfare and Development o DSWD sa National Commission of Senior Citizens ang trabaho at pangangasiwa sa pamamahagi ng social pension. Ang komisyon na rin ang maglilinis ng listahan at magtatakda ng panuntunan kung sino-sino ang eligible bilang indigent senior citizens. Layon din ito na magtakda ng options para sa ating mga lolo't lola gaya ng electronic transfers para mapadali ang pagkuha ng kanilang pensyon. Hindi rin dapat ipataw sa target beneficiaries ang anumang transaction o service fee sa pagkuha ng ayuda. Inaatasan din ito ang DSWD sa pahintulot ng Budget Department kasama ang mga stakeholder na reviewin kada 2 taon ang halaga ng social pension kung sumasapat pa sa estado ng presyo ng mga bilihin. Ang Senior Citizens Party List tinawag na isang tagumpay ang pagkakabatas sa panukala. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na umaasa silang malapit na ring maisabatas ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens na kanilaan nilang isusulong sa Kongreso.